Magandang umaga mga bata! Maaari bang magsitayo ang lahat at simulan natin ang umagang ito sa isang panalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na mas higit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Magandang umaga muli mga bata! Kamusta kayo? Okay, natutuwa ako at nasa mabuti kayong kalagayan. Kayo ba ay kumain bago kayo pumasok sa ating paaralan? Mabuti akong ganon. Ngayon, meron akong inihandang pampasiglang gawain para sumigla ang ating umaga bago tayo magsimula. Maaari bang tumayo ang lahat ng maayos at tayo ay sasayaw at aawit? Okay. Magsitayo ang lahat ng maayos. Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Ako ay may balikat na aking ginagalaw. Aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may balikat na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Ako ay may kamay na aking ginagalaw. Aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may kamay na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Ako ay may bewang na aking ginagalaw. Aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may bewang na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Ako ay may paa na aking ginagalaw. Aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may paa na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Okay, napakahusay naman ninyong sumayaw. Ngayon, kayo ay bago kayo magsiupo, tingnan mo na ang kalat sa ilalim ng inyong upuan at umupo ng maayos at tahimik. Mga bata, ano nga ang dapat ninyong gawin kapag may nagsasalita dito sa unahan? Sarah, makinig sa nagsasalita. Tama. Kapag naman nais ninyong sumagot. Yes, Peter. Dapat itaas ang kamay kapag nais sumagot. Ngayon, narito ang mga lituntunin na ating dapat sundin sa ating silid-aralan. Aking babasahin muna, pagkatapos ay kayo naman. Mga alituntunin sa silid-aralan. Makinig kapag may nagsasalita. Itaas ang iyong kamay kapag nais sumagot. Sundin ang mga direksyon na mabilis at tahimik. Igalang ang iba, igalang ang iyong sarili, at igalang ang iyong paaralan. Magaling, napakahusay ninyong bumasa. Ngayon naman ay
mayroon akong inihandang mga salita na ating matatalakay mamaya sa ating aralin. Babasahin ko muna, pagkatapos ay kayo naman. Batas. Korte Suprema. Paghuhukom. Hukuman. Pamahalaan. Mga babae. Batas. Korte Suprema. Paghuhukom. Hukuman. Pamahalaan. Mga lalaki. Batas. Korte Suprema. Paghuhukom. Hukuman. Pamahalaan. Magaling, napakahusay. Ngayon, ano nga ang ating tinalakay kahapon sa ating talakayan? May nakakaalala ba ng ating itinalakay kahapon? Yes, Peter. Magaling. Tungkol sa pamahalaan. Ngayon, meron akong inihanda dito. At para malaman kung talagang naintindihan ninyo ang ating tinalakay kahapon. Panuto. Basahin ang pangungusap sa bawat bilang. Isulat ang fact kung ito ay nagpapahayag ng tungkol sa pamahalaan at blank naman kung hindi. Una, ang mga batas, programa at proyekto ay pinangangasiwaan ng pamahalaan. Ano kaya sa tingin nyo ito? Totoo, fact, or hindi? Fact. Tama. Ang mga batas at programa at proyekto ay pinangangasiwaan ng pamahalaan. Ikalawa, Prime Minister ang tawag sa pinakamataas na pinuno ng pamahalaan ng Pilipinas. Tama kaya ito? Ito ba ay fact or bluff? Hindi tungkol sa pamahalaan. Bluff. Dahil ang namumuno sa ating pamahalaan ng Pilipinas ay ang Pangulo. Hindi ang Prime Minister. Tama. Ikatlo, pinapayaman ng pamahalaan ang mga pinuno ng pamahalaan. Tama kaya ito? Hindi. Hindi pinapayaman ng pamahalaan ang mga namumuno sa ating pamahalaan. Ikaapat, tinutugunan ng pamahalaan ang pangangailangan ng mga tao. Sa tingin ninyo, tama kaya ito? Tama. Tinutugunan ng pamahalaan ang pangangailangan ng mga tao. Ikalima, pinapanatili ng pamahalaan ang pambansang kaligtasan sa anumang panganib. Yes, Sarah. Ito ba ay tama? O ito ba ay fact o bluff? Hindi tungkol sa pamahalaan o tungkol sa pamahalaan? Fact. Ito ay pinapanatili ng pamahalaan ang pambansang kaligtasan sa anumang panganib dito sa Pilipinas. Magaling. At natatandaan ninyo ang ating tinalakay kahapon. Ngayon, may ipapakita ako sa inyong larawan. Nais kong obserbahan ninyo at
Nais kong obserbahan ninyo ang ating larawan. Ano ang napansin ninyo sa ating larawan? Andrea, tama, timbangan. Ang timbangan ng ano ang hawak ng tao sa ating larawan? Timbangan ng masama at mabuti. Sa tingin ninyo, kailangan ba talaga nating timbangin ang masama at ang mabuti? Opo. Sa inyong sarili, tinitimbang ba ninyo ang nagagawa ninyong masama at mabuti? Opo. Bakit? Yes, Peter. Tama, kailangan nating timbangin ang masama sa mabuti upang mabago natin ang ating sarili kung tayo ay nakakagawa na ng masama, magaling. Ngayon, meron akong ilang larawan na ipapakita sa inyo at nais kong obserbahan ninyo ang bawat isa. Tumahimik. Ang sabi ko ay obserbahan ang ating larawan ng tahimik. Ano ang napapansin nyo sa ating unang larawan? Yes, Andrea. Magaling. Ito ay larawan ng Korte Suprema. Ano kaya ang sa tingin ninyo ang ginagawa, ang ipinapahiwatig ng mga larawan na ito? Pantay na hustisya. Saan kaya madalas ito nakikita ang ating ikalawang larawan? Tama. Sa judge. Ito ay ginagamit ng judge kapag huhukom. So, sa tingin ninyo, anong sangay ng pamahalaan kaya ang ipinapakita ng ating larawan? Hudikatura o paghuhukom? Magaling. Sa pangilang sangay kaya ng pamahalaan ang hudikatura? Yes, Sarah. Pangatlo, magaling. Pangatlo ang hudikatura sa sangay ng ating pamahalaan. Ano kaya sa tingin nyo pinangangalagaan ng ating Korte Suprema? Pinapangalagaan ng Korte Suprema ng Pilipinas. Yes, Sarah. Magaling. Ang pinapahalagahan ng Korte Suprema ang mamamayan. Pakiulit nga, Peter. Pinapahalagahan ng Korte Suprema ang mamamayan. Magaling. Ano kaya nilulutas ng Korte Suprema sa tingin ninyo? Yes, Andrea. Tama. Nilulutas ng Korte Suprema ang alitan ng tao at ng pamahalaan. Alin nga ang nilulutas ng Korte Suprema? Ang alitan ng tao at ng pamahalaan.
ang ginagawa nila sa mga taong lumalabag sa ating konstitusyon? Ano kaya sa inyong palagay ang ginagawa nila ng Korte Suprema sa lumalabag sa ating konstitusyon? Yes, Peter. Tama. Pinapatawan ng parusang naayon sa konstitusyon ng hudikatura ang nasasakdal. Saan nakasalalay ang kapangyarihan ng hudikatura? Saan nakasalalay ang kapangyarihan ng hudikatura? Yes, Sarah. Tama. Nakasalalay ang kapangyarihan ng hudikatura sa kataas-taasang hukuman o ang Korte Suprema. Ano kaya sa tingin nyo ang bumubuo sa Korte Suprema? Ano kaya ang bumubuo sa Korte Suprema? Yes, Peter. Magaling. Ang bumubuo sa Korte Suprema ay binubuo ng isang punong maestrado at 14 na katuwang nito. 14 na katuwang nito. Ano nga ulit ang bumubuo sa ating Korte Suprema? Ang Korte Suprema ay binubuo ng isang punong maestrado at 14 na katuwang na maestrado. Hanggang anong edad kaya nagsisilbi ang miyembro ng Korte Suprema sa inyong palagay? Yes, Peter. 50? Tingnan natin. Ikaw, Sarah, may ideya ka ba? 60. Okay. Hanggang edad na 70, nagsisilbi ang mga miyembro ng Korte Suprema. Tandaan nyo ha, ang mga maestrado o nagsisilbi na miyembro ng Korte Suprema ay nagsisilbi lamang hanggang 70 years old. So, magaling. Sa tiningin ninyo, sino kaya ang nagtatag ng Korte Suprema? Magaling. Ito ay itinatag ng Philippine Constitution. Philippine Constitution. Maaari kaya itong buwagin ng Kongreso dahil ito ay hindi maaaring buwagin ng Kongreso dahil ito ay binuo ng Philippine Constitution. Sino kaya ang humirang o bumuo ng miyembro ng kataas-taasang hukuman? Yes, Sarah. Tama, ang Pangulo. Ang Pangulo ang bumuo o ang humirang ng kataas-taasang
isang hukuman. Sino nga ang kasalukuyang Pangulo natin ngayon? Tama, si Ferdinand or Marcos Jr. Sa tingin ninyo, pang-ilang Pangulo na kaya si Ferdinand Marcos Jr.? Ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Magaling! Sa tingin ninyo, may paaralan kaya para sa mga nagnanais maging bahagi ng Korte Suprema o ng kataas-taasang hukuman? Meron kaya? Tama, meron. Alam nyo ba ang Philippine Academy o PILIA ang paaralan kung saan nagsasanay ang mga maestrado, hukom kawani, abogado, at iba pang nagnanais maging bahagi ng Korte Suprema. Hindi basta nasa Kongreso o nasa may katungkulan ka ay pwede kang maging bahagi ng ating Korte Suprema. Dahil meron itong pinagdadaanan bago ka maging miyembro. Ikaw ay mag-aaral muna sa Philippine Judicial Academy. Malinaw ba? Opo. Magaling. Ano nga ulit ang kapangyarihan ng pamahalaang hudikatura? Sila ay may kapangyarihang tumukoy sa malalang kakulangan o kalibisan ng paggamit ng kapangyarihan ng sangay ng ehekutibo at lehislatibo. Tama. Ano pa? Yes, Peter. Tama. Sila ay nagbabantay bilang tagapag-alaga ng kasalukuyang batas. At dapat pangasiwaan ng hustisya ng isang patas na pamahalaan na nagbibigay at nagpapatupad ng pamantayan. Magaling! Tungkulin ba ng kataas-taasang hukuman na suriin ang batayang legal na pagpapanaw ng mga kasong isinumite? Opo, tungkulin ng kataas-taasang humirang o ng hukuman na suriin ang lahat ng isinusumiti sa kanya. Tama. Galing. O, sino kaya nangasiwa sa lahat ng hukuman ng Pilipinas? Sa inyong palagay? Ang kataas-taasang hukuman at siya yung nagsusuri sa lahat ng kaso na isinusumiti sa kanya. Magaling. Mukhang naiintindihan naman ninyo ang ating tilalakay. Ngayon ay susubukin natin kung talagang may naintindihan kayo sa ating talakayan. Tayo ay dadako sa ating pangkatang gawain. Okay. Sa ang unang grupo, ay ang kulay dilaw, ang ikalawang grupo ay ang kulay asul,
At ang ikatlong grupo ay ang kulay pula. Saan kaya natin karaniwang nakikita ang mga kulay na ito? Magaling sa ating watawat. Okay. So, ang unang grupo ang panuto. Gumawa ng poster na nagpapakita ng pantay na karapatan at ipaliwanag sa unahan pagkatapos. Para naman sa ikalawang grupo, gumawa ng slogan tungkol sa patas na hukuman sa lahat ng mamamayan at ipaliwanag sa unahan pagkatapos ninyong gawin. Ikatlong grupo, gumawa ng isang awitin para sa pantay na karapatan ng mamamayan at ipaliwanag sa unahan pagkatapos gawin. Nauunawaan ba mga bata? Okay, ito ay para sa unang grupo, ikalawang grupo, at ikatlong grupo. At ipinapaalala ko na gumawa ng tahimik. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para sagutan ang nakatakdang gawain sa kanya-kanyang grupo. Maliwanag ba? Okay. Simulan at gawin ang tahimik. Gawa ng tahimik. Magaling. Ngayon, nais kong ipresenta ninyo ang bawat grupo ang inyong nagawang aktibidad.
Okay, maraming salamat sa bawat grupo na nagpresenta ng kanilang mga aktibidad. Napakahuhusay ninyong gumawa ng awitin, tula, at poster. Okay, ngayon, dadako tayo sa isang aktibidad na mas mauunawaan natin kung talagang naintindihan ninyo ang ating napag-aralan. Okay. Narito ang mga larawan at ang gagawin ninyo ay pipindutin ninyo kung ang larawan ay nagpapakita ng pantay na karapatan, check kung pantay na karapatan, or X kapag hindi pantay na karapatan. Okay, Peter. Sinong gustong mag-try? Sinong gustong sumubok ng ating gawain? Okay, Peter? Ito kaya ay nagsasabi kung pantay na karapatan o hindi pantay na karapatan. Tama. Ito ay hindi nagpapakita ng pantay na karapatan. Bakit? Dahil mas lamang ang kalalakihan, karapatan ng kalalakihan kesa sa kababaihan. Dapat ay pantay na karapatan. Sunod na larawan. Ano kaya ang ipinapahiwatig dito? Ito kaya ay pantay na karapatan o hindi pantay na karapatan? Tama. Ito ay nagpapakita ng pantay na karapatan. Iyan man ay babae, lalaki, bakla o tomboy, tayo ay pantay-pantay. Magaling. Tingin ninyo, tama kaya ito? O pantay kaya itong karapatan? O hindi pantay na karapatan? Tama. Ito ay nagpapakita ng pantay na karapatan. Kahit na ikaw ay nagtatrabaho sa mataas at yung isa naman ay nagtatrabaho sa bukid, tayo ay pantay-pantay ang karapatan. Okay. Para namang nauunawaan ninyo ang ating aralin. Ano nga ulit ang natatalakay? Paano nga ulit natin natatalakay ang kapangyarihan ng tatlong sangay ng pamahalaan na hudikatura? Ang ikatlong sangay na hudikatura? Yes? Peter? Magaling. Natatalakay ang pakiulit ng iyong sagot. Natatalakay ang sangay hudikatura ng pamahalaan na nagsusuri at nagbibigay ng kahulugan sa mga batas sa ating bansa. At ito ay binubuo ng punong maestrado at 14 na katuwang na maestrado. Ulitin nga, pakibasa.
ang sangay ng hudikatura ng pamahalaan na nagsusuri at nagbibigay kahulugan sa mga batas sa ating bansa, at ito ay binubuo ng isang punong maestrado at 14 na katuwang na maestrado. Magaling! Ngayon naman ay nais kong kayo ay gumawa ng isang bilog at meron ako ditong bottle kung saan ay iikot para sa mga katanungan. Kapag sa inyo umikot sa inyo tumapat, mayroong bubunutin na katanungan. Nauntindihan ba, mga bata? Okay. Magaling. Nasayahan ba kayo, mga bata? Okay, magaling. At nasagot ninyo ang mga tanong na nasa ating bottle. Ngayon, ay dadako tayo ngayon sa ating pagsusulit upang maunawaan kung talagang mayroon kayong naintindihan sa ating tinalakay ngayong araw. Nais kong ipasa ninyo ito sa inyong kaklase at pagkatapos ay sasagutan. Unang katanungan. Handa na ba ang lahat? May papel na ba ang lahat? Okay, magaling. Unang katanungan. Paano to bilugan ang tamang sagot? Okay. Unang katanungan. Anong sangay ng pamahalaan ang tagapaghukom? Anong tamang sagot? Tama, hudikatura. Letrang A. Ikalawang katanungan. Ano ang tawag sa pinakamataas na hukuman ng ating bansa? A. Mataas na kapulungan. B. Pangulo. C. Kataas-taasang hukuman o Korte Suprema. D. Mababang hukuman. Magaling. C. Kataas-taasang hukuman. Ikatlo, saan dumudulog ang mga taong hindi sumang-ayon sa anumang desisyon ng mahabang hukuman? A. Pangulo. Korte Suprema. C. Lehislatibo. D. Mababang hukuman. Okay. Magaling. Ang letter B, ang Korte Suprema. Kaapat na katanungan. Ang Pilipinas ay isang demokratikong republika maliban sa A. Pantay-pantay na karapatan ng mamamayan. B. Nasa mamamayan ang karapatan. C. Ang Prime Minister ang namumuno sa bansa. D. Ang pantay-pantay na karapatan, kapangyarihan ang tatlong sangay ng pamahalaan. Ano ang tamang kasagutan? Tama. A. Pantay-pantay na karapatan ng mamamayan. Ikalima, ang sangay ng pamahalaan na nagbibigay ng pagtataya at nagpapaliwanag ng batas ay ano ang tamang sagot? Hudikatura. Magaling. At nasagutan ninyo ang ating
mga tanong. Ngayon, naintindihan ba ng lahat ang ating aralin ngayong umagang ito? Opo, magaling. Ngayon, narito ang kunin ninyo ang inyong kwaderno sa ating araling panlipunan at isulat ang ating takdang aralin. Takdang aralin. Panuto. Magsaliksik at isulat ang bumubuo ng kasalukuyang Korte Suprema ng Pilipinas at ipaliwanag ang mga tungkulin ng mga ito. Naiintindihan ba ang bata? Okay, magaling. Okay. Paalam, baitang 4.